Maxine's POV. Webes ng gabi noon after ng work ko sa nurse sa General Hospital or Jensen Hospital kung saan 4 na taon na ako nagtatrabaho. Pinauwi ako sa amin nang biglang tumawag sa akin ng kaibigan kong si Jane na nagtatrabaho ding nurse sa London. Actually, she's not just a friend but she's my best friend since elementary. Sinabi niyang pupunta raw siya ngayon sa bahay ko kasama mga kaibigan niya sa London. As far as I know, nasa London siya at malayong malayo sa General Santos. Sa tingin ko, isa na naman tong prank o kasinungalingan lamang. Pagkakaalam ko kasi advance ko magpaalam si Jane kapag uuwi ito ng Pinas. Kahit na sa susunod pa naman na buwan ang alis niya, pinaalam niya na agad sa akin. Well, as I said, advance palagi. Anyway, ako nga pala si Maxine Bernal Tubong, Laguna, 24 years old, single, walang boyfriend at pastalong walang asawa. I'm NBSB or no boyfriend since birth. That's why I'm still too ignorant about love or still innocent when it comes to love, especially in obscene things. I've never experienced having a boyfriend even at the age because I only focus on my career. Besides that, I really have no time for love or whatever things that makes me annoying because I just wanted to achieve my goal, which is to work on London as a nurse, which is one of my long-time dream. I already considered myself as an independent woman. Di na ako nakasandal o nanako sa poder ng aking mga magulang. Dito na rin ako nanirahan sa General Santos sapagkat dito ako nakapagtrabaho. Nakabili na sarili kong bahay at lupa. Nahirapan kasi ako nung una na nagreseta pa lang ako ng apartment. Bukod sa magastos, hindi pa minsan magkasyang sweldo ko sa isang buwan, kaya nag-ipon ako. Pumasok ako sa mga iba't ibang racket para dumoble ang kita ko. Then after a year, malaki na rin ang naipon ko, kaya nagpasya akong bumili ng lupa at bahay. And then finally, maganda na ang buhay ko ngayon. Di na ako gumagastos ng malaki bagkos nakakapag-ipon pa ako. Hindi naman sa kalakihan na nabili kong bahay, subalit kontento na ako at komportable, kahit na ako lang ang mag-isa sa bahay ko. Gabi ngayon na makauwi ako sa bahay galing trabaho. Pagod at inaantok na ako dahil maraming pasyente nung araw na yon. Pumasok ako sa aking kwarto para matulog. Maya-maya para may narinig ako maingay sa labas at tila kakaiba. Noong una hindi ko yun pinansin sapagkat sa aking pag-aakala kung anong hayop lang yun na nasa labas ng aking bahay. Hanggang may narinig na nga akong ingay na parang may nagbubulungan tao sa labas ng bahay ko. Kaya doon na ako nagsimulang magbahala. Natakot ako at kinabahan ng gabing iyon. Sa aking palagay, baka magnanakaw na nagbabalak pasukin ang bahay ko. Lumabas ako sa aking kwarto. Dahan-dahan ako sa paglalakad papuntang kusina para kumuha ng parangga o kutsilyo kung sakaling magnanakaw nga ito na kahit papaano ay magawa akong depensa ng aking sarili laban sa kanila. Pagkatapos nun, dahan-dahan din akong pumunta na sala malapit sa pintuan kung saan may nakita akong anino ng tao. Di ko mabilang kung ilan sila subalit sa aking palagay marami. Nakadikit ako sa pinto para pakinggan ko anong pinag-uusapan nila. Habang sa kalagitnaan ako ng pakikinig, may narinig akong bumagsak na baso malapit sa kusina. Dahil sa lakas ng pagbagsak, napasigaw ang ilan sa kasamahan nila. Napatingin agad ako sa kusina at mas lalo pa akong kinabahan nang marinig ko ang ingay na mismo yung nasa loob ng aking kusina. I was scared that night at di ko alam kung anong gagawin ko. Huli na ma-realize kong tumawag ng pulis. Gusto ko umakyat sa taas para kunin ang cellphone ko but I remembered na madaraanan ko palang kusina bago ko makapunta sa taas. So ang ginawa ko, buong tapang kong pinuntahan ang kusina upang patayin ko ang palangka nang sa ganon maging madilim ang buong paligid at gayon din upang di nila ako mabilis makita. Nang papunta ako ng kusina para patayin ang plangka, laking gulat ko na lang nang bigla-bigla namatay lahat ng ilaw, subalit wala pa naman akong ginagawa. Mas dumoble pa ang takot na aking naramdaman dahil sa wala akong makita. Napaisip tuloy ako na baka ito na ang katapusan ng buhay ko. Nasa kalagitnaan na ako ng aking pag-iisip na mga oras na yon kung anong gagawin ko. And then after a minute, biglang bumalik ang ilaw. Pagbukas, laking gulat ko na lamang na may nakita akong maraming tao nakatambad sa harapan ko. Napasigaw ako at napapikit sa nakita ko dahil na rin sa sobrang takot ko at kaba. Huwag kayong lalapit. May dala akong kutsilyo, magkakamatay muna tayong lahat dito bago niya magawa masamang binabalak niyo sa akin. Pasigaw ko pang pagsabi, sabay tutok ang kutsilyo sa kanila habang pikit-pikit ang mga mata. Ilang saglit pa nagtaka ako, ba't di man lang ako inano o sinakta ng mga taong nasa harapan ko? Dinahandaan kong imulat ang aking mga mata. Tila nagtaka akong bigla na makita ko ang aking matalik na kaibigan na si Jane na siyang nakatayo sa aking harapan. Pumikit ulit ako at baka nananaginip lang ako. At sa pangalawa kong pagmulat, nakita ko nga si Jane na siyang tunay na nasa harapan ko, kasama ng iba pa niyang kaibigan na hindi ko pa kilala. Surprise, Maxine! Pasigaw na bati ng lahat.
Sabay nagsitawanan na para bang hindi alintana sa kanila ang kabang idinulot nila sa akin. Napatigil ako at nagulat na para nakaramdam ng saya. Oh my God! Kayo lang pala, Jane. Diyos ko, halos mamatay ako sa nerbiyos at takot sa ginawa ninyo, Jane. Palakas na boses na pagsabi ko habang nakinig pa rin sa takot. Hello, best friend? Wika pa ni Jane sabay niyakap ako na mahigpit habang walang tigil sa kanyang pagtawa. Ang ganda naman ng pa-surprise niya at muntik na ako mapatay. Muntik na rin ako makapatay ng tao. Ani ko pa sabay tinignan sila isa-isa na may konting galit na makikita sa aking mukha. Inakbayan ako ni Jane. Ano ba yung hawak mo, kutsilyo? Pagtatakang tanong niya habang panaytingin sa kutsilyong hawak-hawak ko. Napabuntong hininga naman ako. Paano ba naman? Akala ko kasi magnanakaw kayo kaya kailangan kong depensa ng sarili ko, no? Sabi ko sabay tingin sa kutsilyong hawak-hawak ko. Naku, I'm sorry Maxine. Sinabi ko naman sa'yo pupunta ako dito Ani pa niya habang nagulat at tila na bahala. Para naman kasi parang di ka panipaniwalang sinasabi mo. Imagine nasa London ka at advance ka kaya kung magpaalam sa akin pag uuwi ka. Wika ako sabay lapag ng kutsilyo. Nagbaling naman ang tingin niya sa kanyang mga kasamahan. Sa totoo nga, hindi pa sana ako tatawag sa'yo Gugulatin pa sana kita lalo? Pabirong sabi pa niya sabay tiningnan ako at tumawa ng malakas. Pinag-cross sa magkabilang braso habang nakatirik ang mga mata. Naku sobra ng paggugulat mo sa akin at ilang araw bang stay mo dito? Naku, mamaya natin pag-usapan yan. Papakilala muna kita sa mga friends ko. Maxine, I would like you to meet my friends in London. Actually, taga Manila talaga sila. Magkalapit lang kasi pinagtatrabahuhan namin dun Total magkababae naman kami kaya naging magkakilala at naging magkalapit kami sa isa't isa. Paliwanag pa ni Jane habang pinapakilala ako sa mga kaibigan niya. Isa-isa niyang pinapakilala sa akin ni Jane ang mga kaibigan niya from London. Anyway, si Anne isang chef sa London as well as Odette. Si Ian makeup artist, si Jeric professional photographer at si Pancho naman isang pilot sa London International Airport. Sabay turo ng kanyang daliri kay Pancho na siyang abala sa paggamit ng cellphone niya. Actually, si Pancho Grospe, minsan lang siya nang makasabay sa amin dun sa London dahil piloto nga siya kung saan lugar na lang siya napapadpan at kung sa London naman ang destinasyon niya, sa amin siya kaagad pumupunta. Dugtong pa niya sabay ngiti sa akin. Inakbay niya ako sa aking balikat habang may malaking ngiti sa kanyang mukha. By the way guys, meet my beautiful friend, Maxine Bernal. Isa rin siyang nurse dito sa Pilipinas. Sabay pakilala ang pangalan ko sa kanyang mga kaibigan. Hi Maxine, nice to meet you. Sambit pa ni Pancho sabay tiningnan ako at ngumiti ng konti. Nice to meet you rin Maxine. Sambit naman ni Odette sabay lapit sa akin at tagbeso-beso. Ang ganda nga naman talaga ng kaibigan mo Jane. Wika pa ni Anne na halatang nagandahan sa akin. God naman nabaling ang tingin ko kay Anne. Naku, hindi naman yata pero salamat. Anyway, nice to meet all of you. Pangiting sabi ko naman sa kanila. Pasensya na pala kayo siguro nagulat din kayo sa naging reaction ko. Dagdag ko pa sabay ngiti ng konti habang palihim na nahihiya sa aking ginawa kanina. Nagpakilala nga sa akin si Jane, ang mga kaibigan sa London at agaw pansin sa akin ng piloto na si Pancho Grospe. Bukod sa makisik at matimuno ang katawan, may maamong mukha pa ito na kanyang kaakit-akit para sa aming mga kababaihan. Higit sa lahat, napakatangkad niya. Napakatangos ng ilong, may matang hindi nakakapaumay tingnan. Tila nasa kanya nang ang lahat ng tipo ng lalaking hinahanap na isang babae. Tila hindi ko niyata maibali ang tingin ko sa iba dahil parang na-magnet tong mata ko sa kanya lang nakatingin. Unang tingin ko pa lang sa kanya, tila naaakit na ako. Babae nga ako, subalit parang ako pa tong unang naakit sa kanya at tagka-interes. Ang gwapo niya talaga at kissable lips pa. Makapal ang kilay, tangos ang ilong at shit, ang ganda ng kanya mga mata. Talagang maaakit ka. Bulong ko pa sa aking sarili habang tutok sa pagtitig sa kanya. Anyway, Maxine, we have something for you. Pasalubong namin yan para sa'yo. Sabay abot ni Jane sa akin ng mga dala nilang pasalubong. Bigla naman ako napapisok ng mata at naibaling ang tingin kay Jane. Naku, nag-abala pa kayo Salamat. Sabay abot ng kanilang pasalubong sa akin. Habang inaabot sa akin ni Jane ang mga dala nilang pasalubong sa akin, doon ko parang napagtanto na nakasando lang pala ako ng damit. Walang suot na bra at sobrang ikli pa na short na suot ko. Kung kaya't ito'y labis kong kinagulat at kinabahala. Manipis pa naman ang sandong suot ko kung kaya't maaninag talagang malakulay rosas na dibdib ko. Oh my God! Nakakaya talaga to sobra. Bulong ko sa sarili habang palihim na tinitingnan sila isa-isa.
Nang tignan ko sila ay para napansin kong di naman nila ito napansin o kaya naging serento na ng kanilang paningin. Maliban sa piloto na si Pancho na tila panay ang tingin sa akin kanina pa, na para yatang nahahalata niya ito. Dahil dito dali-dali akong umalis at pumunta sa aking kwarto. Excuse me guys, may kukunin lang ako sa kwarto. Babalik din ako. Pagkakunwari ko, sabay umalis ng mabilis. Wait Maxine, ano kaya nangyari sa kanya? Pagtatakang tanong pa ni Jane sa kanyang sarili habang napapaisip. Nagsuot ako ng t-shirt at damit, nagsuot ng maong na short. Pagkatapos magbihis, bumaba agad ako at tumarap sa kanilang lahat nang umingiti na, parang walang nangyari. Oh hi Maxine, nagpalit ka pa rin ng damit mo? Ani pa ni Jane na parang palihim na tumatawa ng konti. Oo, kasi wika ako sabay kamat sa ulo. Kasi wala kang suot na bra. Palakas niyang pagsabi sabay humarap sa akin. Tumawa ng malakas. Nagulat naman ako at nabigla pa sa sinabi niya. What? Napansin mo rin pala yun? Sabay tingin sa mga kaibigan niyang abala sa pag-uusap. Oo naman no, ikaw pa ba? Alam ko naman di ka nagsusuot ng bra pag nandito ka lang sa bahay mo ha. In fairness, ang ganda ng bahay mo. Ani pa niya habang panay pa rin kakatawa. Uy, wag ka nga maingay dyan. Baka may makarinig pa't baka di naman siguro nila napansin. Baka ikaw lang nakapansin. Wika ko. Salamat pala ah. Dugtong ko pa sabay ngumiti sa kanya. Siguro nga hindi napansin na iba kong kasama. Pero sa palagay ko may nakapansin sa'yo bukod sa akin. Sabi pa niyang tila may pag-aalinlangan. Sino naman? Bigla ako napaisip. Kanina kasi napansin kong parang panay ang tingin sa akin ng kaibigan mong piloto na si Pancho. Parang kakaibang paraan ng pagtingin niya. Pagdadalawang isip na pagsabi ko sabay tingin sa piloto na si Pancho Grospe. Si Pancho? Palagay ko nga tama ka dyan. Sabay pagtawa niya ng malakas sa tila parang alam na alam niya. Kaya nga nagpalit ako eh. Ani ko pa habang napapaisip. Tingin ko nga napansin niya ni Pancho. Alam mo, sabi-sabi nila ang mga piloto raw magaling kumilatis ng babae. Wika pa rin Jane sabay tingin kay Pancho na siyang abala sa pakikipag-usap sa mga kasamahan niya. At babaero. Marami siguro mga babae mga piloto galing sa iba't ibang bansa. Dugtong ko pa habang napalakas ng konting pagkakasabi ko. Well, may tama ka nga. Pero tingin ko hindi naman lahat. Aniya pa at sabay buhos ng champagne sa baso. Actually, gwapo yung kasama mong piloto. Pangiting sabi ko sa kanya habang panay lang sa pagtingin kay Pancho. Talaga lang ah. Well, gwapo naman talaga si Pancho at matangkad. Matipuno pang katawan pero huwag ka magpapadala sa charming niyang yan. Wika pa niya habang napapaisip bigla. Bakit ba? Dahil babaero ba siya? Pagtatakang tanong ko sa kanya. Well, ganun nga naman ang sabi-sabi nila na babaero talaga ang mga piloto. Na marami raw babae galing sa iba't ibang bansa just like what you said earlier. Sa pagkakaalam ko lang habulin talaga ng babaeng yan si Pancho. Sabay kinuhang isang baso na may champagne at binigay sa akin. Let's drink. Cheers! Babaero siguro yan. Sabay abot ng baso at tininghot ng amoy ng champagne. Hindi ko yun masasabi kasi hindi naman palaging kasama namin yan si Pancho. Kaya marami akong hindi nalalaman sa pagkatao niya. Pero isa lang ang alam ko. Mabait at mabuting tao yang si Pancho. Ewan ko lang kung babaero o manloloko. Sabay tumawa ng malakas at tila hindi mapigilan. Parang halata naman ang mabait siya. At halata ko rin na parang chick boy siya. Ani ko pa sabay tumawa habang umiinom ng champagne. Biglang naparanok si Jane sa iniinom niyang champagne. Ops! Don't judge a book by its cover. Ani pa na Jane sabay nilapag sa mesa ang baso. Di naman sa ganun. Ikaw nga dyan eh. Napatagal siya at napasaya ang pag-uusap namin ni Jane hanggang sa napadpad na kami sa paghalongkat sa buhay ni Pancho at sa status in life nito. Oy, may isa pa pala akong alam. Malakas sa pagsabi ni Jane habang abala sa pagkain ng grapes at pag-inom ng champagne. Ano naman yun? Tanong ko sa kanya habang napabuntong hininga. Wala pala siyang jowa, single din siya. Wika pa niya sabay tingin sa akin habang nakangiti. Para may kakaibang makikita sa paraan ng kanyang pagtiti. Napatigil naman ako saglit at natagalan bago nagsalita. Naku, wag ka maniwala dyan. Atik lang yan sa mga lalaki, no? Yun pala maraming jowa at maraming girlfriend sa iba't ibang lugar. Kaya nga wag kang papadala sa mga charming na mga lalaki, no? Sabay tumawa. Ilang taon na ba yung si Pancho? Tanong ko sabay tiningnan ng palihim si Pancho. Abat parang interesado ka yata ah. Wika pa ni Jane na tila nagtataka. Tatanong lang naman eh. Wala. Ani ko pa sabay namang masama.
Kumain ng grapes. 27 na yang si Pancho. Sagot niya, tila napapaisip. Sa edad niyang yan, wala pa siyang asawa? Malakas na pagsabi ko habang nagtataka. Siguro, inuna niya muna ang career niya bago mag-asawa. Wala pa ang girlfriend niya, asawa pa kaya? Malakas ang boss na pagkakasabi niya. Ganun ba? Para yatang ganado ako ngayon Wala pa pala siyang girlfriend? Bulong ko pa sa aking sarili, sabay ngiti ng konti habang palim na napapaisip patungkol dito. Kamusta naman palang love life mo ha? Sabay hawak sa kanyang bewang. Napatingin ako sa kanya habang nakatirik ang mga mata. Ay, ito, single pa rin. Kailan ko pa kaya matatagpo ng the one ko? Mabuti ka pa't natagpuan mo na, yung sayo. Sabay napakamot sa aking ulo. Well, stay strong pa rin naman kami ni Jess. Ay naku, Maxine, huwag kang mainip. Pakikita mo rin at nahahanap. Yung the one na sinasabi mo. Sabi pa ni Jane sabay hampas sa akin. Until when? Tanong ko. Sabay tingin sa kanya. Maghintay ka, no? Sabay tumawa, tinalikuran ako. Ilang saglit lang ang pag-uusap namin ni Jane nang sumulpot si Ann at Odette sa aming pag-uusap. Excuse nga para sa inyong dalawa. Napag-usapan namin kasi kanina na pumunta ng bar. You know, gumimik, magsayawan at inuman. If you'd like, sama naman kayong dalawa sa amin para mas masaya. Sambit ni Ann habang niyayaya kami mag-bar. Oo nga naman, sige na Jane. Pagbigyan mo na kami, minsan na nga lang tayo makauwi ng Pinas Dugtong pa ni Odette sabay tingin sa aming dalawa. Tila napapaisip si Jane. Oh sure, game ako dyan. Tanongin naman natin si Maxine. Ani pa ni Jane sabay tingin sa aking mga mata. Napakamot naman ako sa aking ulot napaisip. Kasi parang malalim na ang gabi at may duty pa ako bukas. Ani ko pa sabay tingin sa aking orasan. Friday bukas? Di ba day off mo yan? Thursday ngayon Maxine, hello? Are you dreaming? Wika pa ni Jane sabay tingin sa kalendaryo ng kanyang cellphone. Nagulat naman ako at agad napatingin sa kanyang phone. Ano? Thursday ba ngayon? Hindi ba't Miyerkules pa? Hello? Thursday na ngayon no? Kau talaga makakalimutin ka na? Ang bata mo pa naman. Sabi niya sabay buntong hininga. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Wika ko pa habang natatawa ng kaunti. So what's the plan? Game? Sambit pa ni Odette habang may ngiti sa kanyang labi. Tila nagagalak pumunta ng bar. Sure, total day off ko naman pala bukas. Alright, nice one. Pangiting sabi ni Ann. So saan muna tayo pupunta? Tanong ni Jane sabay kamot sa kanyang ulo. Mag-iikot muna tayo. Maganda yan, Odette. By the way, boys, sasama sa atin sina Jane at Maxine. Palakas sasabi ni Ann sa iba pa niyang kasamahang lalaki. Well, that's good. Matagal na rin akong di nakakapag-disco, no? For sure, maraming papa doon. Sambit pa ni Ian halatang nagagalak din mag-disco. Ito talagang si Ian, walang pinagbago. Ani pa ni Jeric sabay napalingon ng ulo. Hoy, tumahimik ka nga dyan? Sabay hampas ng towel sa kanya. So, ngayon na ba tayo aalis? Palakas na tanong ni Pancho. Ngayon na ba? Sandali lang magbibihis muna ako. Sambit ko pa saka tinignan ng aking kasuotan. Wag na, Maxine. Ayos lang naman yung suot mo Wika pa ni Jane habang umiinom ng tubig. Ganun ba? Ayos na naman yung suot mo Sambit ni Pancho. Sige, hindi na ako magpapalit. Maikling sabi ko't ngumiti. So tayo na't aalis na tayo. Si Jane, sabay ayos ng kanyang buhok. Pagkatapos agad kaming umalis ng bahay. Naglibot-libot muna kami para humanap ng magagandang tambayan. Pagkatapos aming maglibot-libot, agad dumiretso kami sa bar na siyang aming punteriya na puntahan.